Isipin mo na kung isang araw ay nakakita ka ng isang pinto, na konektado sa ibang mundo, at anumang mga bagay o kasanayang natutunan mo, ay maibabalik sa totoong mundo. Nagsimula ang kwento habang isang babae ang hinaharas ng ilang lalaki. Gayunpaman, nakilala natin si Yuya, isang batang lalaki na sumusubok na magsalita laban sa mga lalaki. Ngunit ang tawag sa kanya ng mga lalaki ay mataba at pangit, at sa huli ay binubugbog nila siya. Sa kalaunan, dumating ang mga pulis, at ang mga lalaki ay tumakas. Nagpasalamat ang dalaga sa kanyang tulong, ngunit sinabi ni Yuya na ayos lang siya at lumayo. Nalaman natin na tinuruan siya ng kanyang lolo, na laging maging mabait at tumulong sa mga nangangailangan. Pagdating niya sa bahay, nakita natin ang kanyang bahay na natatakpan ng mga bandalismo, na tinatawag siya sa iba't ibang mga pang-asar na pangalan. Nalaman natin na mula pa noong bata pa siya ay binubuli ng lahat. Maging ang kanyang mga magulang ay hindi maganda ang pakikitungo sa kanya, dahil ang kanyang mga kapatid ay itinuturing na magaganda, ngunit siya ay pangit. At nang makarating siya sa middle school, mas lumala ang mga bagay para sa kanya, dahil siya ay nabubugbog sa paaralan. Ang lolo lang niya ang nagbabantay sa kanya, palaging nagpapaalala sa kanya na ang pagiging mabait ay magpapasaya sa kanya. Sa kalaunan ay namatay ang kanyang lolo, ngunit iniwan niya ang kanyang bahay at lahat ng kanyang ipon sa kanya. Sinubukan ng kanyang mga magulang na ipaglaban ang mana, ngunit sa huli, nakuha ni Yuya ang lahat. Ngunit tuluyan na siyang pinabayaan ng kanyang mga magulang, kaya namumuhay siyang mag-isa, at sinabihan na magtrabaho ng part-time araw-araw. Sa school, graduating na si Yuya sa middle school, pero sa yearbook niya, puro masasamang komento tungkol sa kanya ang nakasulat. Habang sinusubukan niyang umalis, pinipigilan siya ng kanyang mga bully. Pinaalalahanan siya ng mga ito na kahit graduating na siya ay magiging punching bag pa rin nila siya. Sinabi ni Yuya na kailangan niyang makarating sa kanyang trabaho, ngunit binugbog siya ng mga maton, at nakita natin ang kanyang kapatid na lalaki at babae na nanunood lamang mula sa malayo. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa kanyang trabaho, ang kanyang amo ay nagsawa sa kanyang pagiging late, at sinabihan siyang huwag nang bumalik. Sa bahay, si Yuya ay may nakakadepress na pagkain, at habang tinitingnan niya ang sarili sa salamin, nagtantrum siya, at binasag ang salamin, na iniisip na walang magbabago kahit na matapos ang kanyang graduation. Sinuntok niya ang pader, at biglang bumukas ang isang nakatagong kwarto. Mayroong isang bungkus ng mga kakaibang bagay sa silid, at iniisip ni Yuya na ito ay maaaring mga souvenir ng kanyang lolo mula sa paglalakbay. Nakahanap siya ng kakaibang pinto, at nang buksan niya ito, patungo ito sa isang kakaibang silid. Natatakot siya habang may lumalabas na notification. Habang binabasa niya ito, nalaman niya na ang pinto ay konektado sa ibang mundo. Mayroong isang bilang ng mga notifications, na nagsasabi sa kanya tungkol sa iba't ibang mga functions na magagamit niya lang, tulad ng kakayahang mag-imbak ng mga item, at makokontrol niya kung sino ang maaaring gumamit ng pinto. Bagamat nalilito siya sa mga function, sa tingin niya ay parang laro ang sistema, kaya nagpasya siyang suriin ang kanyang status. Ngunit nang nakita niya ito, siya ay nawasak nang makitang ang lahat ng kanyang mga istatistika ay napakababa. Inilibot niya ang paningin sa buong silid, at nang tumingin siya sa labas, nalaman niyang ibang mundo talaga ito. Nakahanap siya ng notes sa mesa, bagamat hindi niya ito mabasa sa una, mayroon siyang kasanayan sa wika na tumutulong sa kanya upang maunawaan ito. Nalaman niya na ang may-ari ng bahay ay isang dakilang sage, ngunit malapit na siyang mamatay, kaya't iniwan niya ito upang ang sinumang makakita nito ay maging bagong may-ari nito, kasama na ang lahat ng nilalaman nito. Ang bahay ay protektado ng magic, kaya walang sinuman ang makakapasok maliban sa may-ari. Nakahanap siya ng isang bungkus ng mga armas sa loob, ngunit habang sinusuri niya ang mga ito, nakita niya na ang mga ito ay pambihirang mga bagay, at lubhang mapanganib. Tumingin siya sa labas, at sinubukang iswing ang kanyang espada sa paligid, bumagsak siya, ngunit natutunan niya ang isang pangunahing kasanayan sa espada. Sa pag-iisip na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang, si Yuya ay nagsasanay gamit ang bawat isa sa mga sandata, na natagpuan na ang mga ito ay lahat ng mga bagay ay nasa antas ng Diyos, at siya ay nakakuha ng ilang mga kasanayan. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang kanyang mga istatistika sa level 1, at iniisip niya kung paano ito madaragdagan. Inilagay niya ang mga armas sa kanyang imbakan, ngunit biglang may isang halimaw na umatake. Si Yuya ay natakot, ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto na ang kanyang bahay ay protektado. Ang halimaw ay isang level 300 na Bloody Ogre, at umaatake ito sa mahiwagang pader. Hinawakan nito ang isang puno, sinusubukang gamitin ito para masira, ngunit hindi ito gumana. Naisip ni Yuya na dapat niyang subukang lumaban, kaya ibinato niya ang kanyang sibat, na dumaan mismo sa halimaw, at agad itong pinatay sa isang atake. Ang sibat ay bumalik sa kanya, at ang halimaw ay nawala, na nagbabagsak ng isang bilang ng mga item. Biglang umabot sa level 100 si Yuya, at laking gulat niya nang makita ang kanyang stats.
Matapos ilaan ang lahat ng kanyang mga puntos, nagpasya si Yuya na sapat na ito para sa araw na iyon, at nang sinubukan niyang umalis, nakakuha siya ng isang opsyon sa paglabas ng pera, na nagko-convert ng mga item mula sa halimaw sa pera. Si Yuya ay nalilito nang makita ito, ngunit malugod itong tinanggap. Nang maglaon ng gabing iyon, dumaan si Yuya sa pagbabago sa kanyang katawan, habang ito ay ganap na nagtatransform. At paggising niya, iba na ang katawan niya, at hindi nakasya ang damit niya. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari, at basag pa rin ang kanyang salamin, kaya nagpasya siyang maghanap ng ilang damit. May mga mahiwagang damit sa bahay ng Sage, na malayang nag-a-adjust ng size, at nagbibigay ng hanay ng mga mahiwagang bonus. Nagtataka si Yuya tungkol sa pagkakakilanlan ng Sage, at tumingin siya sa paligid ng kanyang hardin. Maraming iba't ibang halaman at gulay, at sinisikap niyang alagaan ang mga ito. Bigla siyang inatake ng isang level 200 slime monster, ngunit sa pagkakataong ito, mahinahong inilabas ni Yuya ang kanyang spear, at madaling nawasak ang halimaw. Nag-drop ito ng ilang slime coffee jelly, at maging isang rare na kwintas, na may kakayahang ibalik ang kanyang magic power. Muli siyang nag-level up, nakakuha ng kakayahan sa pagtukoy ng presensya, at nasa level 150 na siya. Sinubukan niya ang ilan sa coffee slime, at talagang masarap ito. Nagpasya siyang gamitin ang ilan sa perang kinita niya para makabili ng bagong uniforme, inutusan itong ihanda para sa pagsisimula ng high school. Pagkatapos nito, ginugol niya ang bawat araw sa kabilang mundo, at nagsimula siyang magsaya sa kanyang sarili, maging nakalimutan na ang kanyang depresyon. Siya ay magsasanay, at matuto hanggat maaari tungkol sa kabilang mundo. Isang elite na goblin ang umatake sa kanyang bahay, ngunit si Yuya ay naging ganap na naiiba, mahusay na nakikipaglaban dito, at kaya na rin gumamit ng isang kasanayan upang tapusin ang goblin. Lumilipas ang oras, at nagsimula ang high school, at lahat ay agad na naakit sa kanya, maging ang kanyang mga kapatid ay tila kinikilig. Sa klase, siya ay nilalapitan ng kanyang mga bully, ngunit hindi siya nakikilala ng mga ito, na iniisip na siya ay isang transfer student. Nang sinabi niya sa kanila na siya ay si Yuya, lahat ay nagulat, at hindi sila naniniwala sa kanya. Pagpunta niya sa banyo, laking gulat niya nang makita niya ang kanyang sarili sa unang pagkakataon mula nang magbago siya. Nagpapatuloy ang mga pangyayari ng break time nang makorner siya ng mga nakababatang kapatid at mga bully ni Yuya sa isang liblib na bahagi ng paaralan malapit sa tabing kalsada. Sinisikap nilang i-pressure siya na alamin kung ano ang ginawa niya para makamit ang gayong pambihira na pagbabago, ngunit nagbigay siya ng malabong sagot na lalong ikinainis nila. Pakiramdam nila, kahit anong gawin niya, hindi siya magiging mas mahusay kaysa sa kanya dahil hindi siya matalino o matipuno at walang kinabukasan. Natigil ang kanilang verbal assault nang huminto ang isang luxury car palapit sa kanila. Natarante silang lahat nang lumabas si Kaori sa elite fashion, at tinawag ang pangalan ni Yuya habang tama ang palagay niya na siya ito. Nagkomento siya kung gaano siya pumayat mula noong huli nilang pagkikita nang iligtas siya nito. Nagtataka siya nang hindi siya nito nakikilala, at ipinaalala sa kanya na siya ang babae na hinaharas na iniligtas niya sa convenience store mula sa mga bastos. Napabuntong hininga siya habang pumapasok sa kanyang isipan ang mga alaala ng pangyayari, ngunit nalilito siya kung paano niya nalaman ang pangalan nito. Inamin ni Kaori na gusto niyang pasalamatan siya, kaya pinaimbestigahan niya ito at inamin na kawalang galang ito sa kanya. Tahimik niyang hinihiling sa kanya na pumasok sa Osei Academy na ikinagulat niya. Komento ng nakababatang kapatid ni Yuya na alam niyang taga-school ito nang makita ang uniforme. Ang pagkalito ni Yuya ay patuloy na lumalaki dahil ito ay isang super elite school. Humihingi ng paumanhin si Kaori sa huli niyang pagpapakilala habang isiniwalat niya na isa siyang student council officer sa paaralan. Ang kanyang katulong ay nagsalita sa pagdaragdag na ang kanyang ama ay ang chairman ng Osei Academy Board. Kaya nang mabalitaan niyang iniligtas ni Yuya ang kanyang anak mula sa ilang bastos, gusto ng chairman na pumasok siya sa kanilang academy. Hindi nararamdaman ni Yuya na niligtas niya ito dahil mas nabugbog siya. Lubos siyang nagpapasalamat sa alok, ngunit kailangang tanggihan dahil wala siyang kakayahan sa pag-aaral na mag-enroll. Ang kanyang mga kapatid ay sumabad sa pagsusumamo na hayaan silang magpatala bilang kapalit niya. Sinasabi nila na sila ay mas nakahihigit sa kanilang nakatatandang kapatid. Idinagdag nila na sila ay mahusay sa parehong akademya at sports, ngunit bago nila matapos ang kanilang panukala, pinutol sila ni Kaori at tinanggihan sila. Sinabi niya na malaki ang utang na loob niya kay Yuya, kaya ayaw niyang mag-enroll sa akademya ang sinumang nang insulto sa kanya. Inihayag ni Kaori na alam nila ang kanilang pang-araw-araw na masasamang gawa sa kanya, dahil ang lahat ng ito ay masusing sinisiyasat. Bumagsak ang dalawa sa sahig at nawalan ng pag-asa dahil alam nilang imposible na ngayon ang pagkakataon nilang makapasok sa ganoong paaralan. Ibinalik ni Kaori ang kanyang atensyon kay Yuya habang ipinapaliwanag niya na inuuna ng elite school ang lakas ng karakter kaysa sa kahusayan sa akademiko, kaya walang magiging problema ang kanyang pag-enroll. Iminumungkahi ng kanyang tagapaglingkod na ipakita siya sa paligid ng akademya habang nag-uusap pa sila.
Siya ay medyo nag-aatubili na pumunta dahil siya ay nasa paaralan, ngunit tinitiyak niya sa kanya na ang kanyang prinsipal ay papaalaman sa kanyang pagliban. Nang maayos na iyon, tuwang-tuwang hinawakan ni Kaori ang kamay niya habang inaakay siya sa kotse. Umaalis sila habang nangangako ang magkapatid at mga bully na maghihiganti. Maya-maya, dumating ang dalawa sa marangyang paaralan na sikat na kahit isang mahirap na katulad ni Yuya ay nakarinig nito. Marami sa mga mag-aaral na nag-enroll doon ay mahusay sa isang larangan o iba pa. Sinasabi na kung ang isa ay matanggap, ang kanilang tagumpay sa hinaharap ay tiyak. Ito ay isang mundo na hindi siya kailanman nagkaroon ng anumang koneksyon. Pumunta sila sa opisina ng chairman, kung saan siya binigyan ng tsaa bilang pasasalamat ng boss sa kanyang pagdating. Opisyal siyang nagpakilala at ipinakita ang kanyang pasasalamat sa pagligtas niya sa kanyang anak. Nahihiya si Yuya at nakiusap na itaas niya ang kanyang ulo, ipinaliwanag na hindi ganoon kahanga-hanga ang kanyang ginawa. Sinabi ni Kaori na ang iba ay nag-aatubili na tumulong. Siya lang ang gumawa ng kahit ano para sa kanya. Idinagdag ng chairman na dapat niyang ipagmalaki ang kanyang mga aksyon dahil ito ay isang testamento sa kanyang kahangahangang karakter na siyang pinaka-pinahahalagahan sa paaralan. Ang ama ni Kaori ay dumiretso sa punto at ipinahayag ang kanyang nais na makapasok siya sa paaralan. Dahil nagsisilbi rin itong reward, hindi na niya kailangang magbayad ng tuition. Ibinalita muli ni Yuya ang punto na ang paaralan ay para lamang sa mga henyo. Ipinaliwanag ng chairman na ang henyo ay isang taong nakakahanap ng pinakamabisang paraan upang makumpleto ang isang gawain kaysa sa iba. Bukod doon pareho sila ng lahat. Naniniwala ang kanyang ama na lahat sila ay may kanya-kanyang kakaibang talento. Kailangang kilalanin at pagyamanin iyon ng paaralan sa pamamagitan ng paghamon sa mga mag-aaral sa iba't ibang paraan, kaya hindi na kailangan ang pagsibak sa sarili ni Yuya. Ang kailangan lang niyang gawin ay maglaan ng oras at hanapin ang kanyang sarili. Ang kanyang matatalinong salita ay nagpapaalala sa kanyang lolo. Iminumungkahi ng chairman na gugulin niya ang natitirang bahagi ng araw sa isang trial enrollment. Bago siya magbigay ng kanyang sagot, pumasok si Sawada at ipinakilala siya ng chairman bilang isang nangungunang siyentipiko. Gustong-gusto ng mga mag-aaral ang kanyang mga aralin dahil madali itong maunawaan. Kaya uupo si Yuya sa isa sa kanyang mga klase. Sa mga bagay na nakaayos na, nagpasya siyang kunin ang alok at magpalipas ng araw. Naghihintay siya sa labas lamang ng klase, nag-aalala kung paano siya tatanggapin ng ibang mga estudyante habang gumagawa ang guro ng pre-introduction. Ang kanyang mga pangamba ay batay sa kanyang kakilakilabot na mga nakaraang karanasan. Sinenyasan siya nito na pumasok, ngunit nag-alinlangan siya sandali bago pumasok. Pumakbang siya pasulong at binigay ang kanyang formal na pagpapakilala sa klase. Saglit na pinagtitinginan siya ng mga estudyante na ikina-conscious niya sa sarili niya na nagulo siya. Binasag ng isang babaeng estudyante ang katahimikan habang nagkokomento kung gaano siya kaguwapo. Lahat ng mga babae ay nagulat at kinilig sa presensya niya. Kinikilala siya ng number 1 pretty boy bilang isang mabigat na karibal. Pinatahimik sila ng guro sa sandaling iyon. Inutusan niya itong umupo sa tabi ng bintana sa likod ng hanay. Nagsimula ang aralin at nakiusap ang guro kay Hyudo na ibahagi ang kanyang libro sa kanya, kaya sumama sila sa kanilang mga mesa. Pagkatapos ng una niyang pakikipag-ugnayan sa kanya, pakiramdam niya ay nagkamali siya at napupuot siya sa kanya, ngunit malayo yon sa kaso. Dahil sa bagong itsura niya, kahit umutot siya ng malakas sa klase, pananatilihin niya pa rin ang giga chat status niya. Sa pagpapatuloy ng aralin, napagtanto niya na hindi ito gaanong naiiba sa uri ng mga klase na nakasanayan niya. Ang pangunahing pagkakaiba ay ang mga mag-aaral dito ay mas maagap, at tila lahat ay nagsasaya, na isang bagay na hindi pa niya nararanasan. Pagkatapos ng klase may ilang mag-aaral na nagkukumpulan sa kanya upang matuto patungkol sa bagong estudyante. Sinabi ni Rio sa pagsasabi sa kanila na sila ay nakaka-overwhelming sa kanya, at sila ay humihingi ng paumanhin habang sila ay nagdadahilan. Nagpakilala siya at niyaya si Yuya sa cafeteria para kumain. Hangang-hanga ang bagong dating sa sari-sari at kalidad ng pagkain na makukuha. Lalo siyang nagulat sa abot kaya ng lahat. Sinabi ni Rio na kung siya ay spoiled para sa pagpili ng daily special ay isang maganda na pagpili at ito ay libre. Sa tingin ni Yuya ay nasa paraiso siya base sa kanyang nakikita. Kumuha sila ng kanilang pagkain at dahil gusto nilang makahanap ng mauupuan, kinawayan sila ni Shingo. Habang nakaupo sila, napagtanto ni Yuya na mahilig pala sila sa anime at video games tulad niya. Napansin niyang lahat ng tao sa cafeteria ay nakatingin sa kanya, at napag-isip-isip na dahil iyon sa magkaibang uniforme niya. Pagkatapos ng ilang higit pang mga aralin sa paaralan ay natapos ang araw, kaya bumalik siya sa opisina ng chairman para sa isang debrief. Nakita ni Yuya na kamangha-mangha ang paaralan at gustong pumasok kung tatanggapin nila siya. Ipinakikita niya ang kanyang paggalang sa chairman habang ginagawa niya ang deklarasyon. Pagkatapos ng pagpupulong ay naghihintay si Kaori sa labas na nananabik na malaman kung ano ang kanyang hatol. Kaya natutuwa siyang marinig na gusto nitong dumalo.
Tinanong niya kung libre siya, at ang dalawa ay pumunta sa ilang mga mamahaling tindahan na karaniwang pinupuntahan ng mga mag-aaral pagkatapos ng klase. Nagtanong si Yuya kung normal ba siyang sumama sa kanyang mga kaibigan, ngunit nakakahiya niyang ipinagtapat na hindi siya nakikipag-hangout sa mga tao, na ikinagulat ng bagong dating. Patuloy niyang ipinaliwanag na dahil ito sa prestihiyo ng kanyang pamilya at trabaho ng kanyang ama, at bilang resulta, maraming tao ang nananatiling nakalaan sa kanyang paligid. Masaya siya na nakasama niya ito. Kinakabahan siya sa mga salita nito, kaya binago niya ang paksa sa pamamagitan ng pagturo ng isang crepe store para subukan nilang magkasama. Pareho silang nakakakuha ng iba't ibang flavor at umupo upang kumain habang ang lahat ng iba pang mga estudyante ay nagnanakaw ng mga sulyap sa kanila. Nagtatawanan sila at nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Interesado si Yuya na malaman kung paano niya nalaman na siya iyon sa kabila ng kanyang matinding pagbabago. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga mata ay nananatiling pareho, kaya alam niya kaagad mula sa kanyang tapat at mabait na mga mata. Sobra na ang papuri ng dalaga, namula siya habang formal na hinarap ito. Nakakainis ito ng kaunti kay Kaori dahil naisip niyang sa puntong ito ay naging medyo magkaibigan na sila, kaya gusto niyang tawagin siya nito sa kanyang unang pangalan. Para gunitain ang kanilang pagkakaibigan, kinakagat nilang dalawa ang crepes ng isa't isa na ikinahihiya nila. Ang lahat ng mga batang babae sa paligid ay nanunood ng romantikong sandali, at nagbibigay ng mga komento sa kung gaano ito ka-cute. Pagkatapos ng kanyang maliit na pakikipag-date kay Kaori, umuwi si Yuya at isinuot ang kanyang bagong baluti na handang tumungo sa mundo ng pantasya. Hindi siya sigurado kung gaano siya magiging abala kapag opisyal ng kumpleto ang mga pamamaraan sa pagpapatala, kaya gusto niyang maglaan ng ilang oras sa pag-level up kung sakaling hindi siya magkaroon ng pagkakataon. Siya ay humakbang sa gate at palabas sa mundo, at agad na sinalubong ng isang halimaw na marahas na sinusubukang labagin ang barrier. Natatakot pa rin si Yuya kapag kailangan niyang harapin ang isang halimaw, ngunit muli niya itong nalampasan at nagbigay ng isang mabilis na pag-atake na nagpatalo sa nilalang. Ibinaba niya ang loot sa loob ng kanyang item box. Binuksan ng lalaki ang kanyang stat menu para tingnan ang kanyang level na 235. Napansin niyang mas mabagal ang pag-level up niya ngayon, kaya naisip niya na hindi siya bubuti kung mananatili siya sa loob ng bahay. Tumingin si Yuya sa malalim na kagubatan at sigurado siyang may malalakas na halimaw sa kabila ng bakod. Iniisip niya kung paano nagbago ang mga bagay para sa kanyang mundo bago buksan ang gate at humakbang pasulong. Naputol ang kanyang pangangarap ng gising dahil sa hiyaw ng sakit. Inilabas niya ang kanyang sibat at sumugod sa kagubatan upang mag-imbestiga. Nakahanap si Yuya ng mga bangkay sa buong lugar, at nasa unahan lang niya ang isang level 200 Goblin General. Nagulat din siya nang makita ang tila isang babaeng nagtatago sa takot. Siya ay sumugod patungo sa general at inilunsad ang kanyang sibat kung saan ang nilalang ay madaling lumihis, ngunit iniwan nito ang halimaw na bukas para sa isang pabagsak na sipa sa mukha, na nagpatumbo nito pabalik. Ipinaalam sa kanya ng babae ang paparating na pag-atake mula sa likuran. Umiwas siya at pagkatapos ng ilang palitin, tinalo ito ni Yuya gamit ang isang hiwa ng espada. Nagmamadali siyang lumapit sa babae at nagtatanong kung okay lang siya, ngunit nawalan siya ng malay sa pag-iisip kung sino siya. Maya-maya pa ay may boses na tumawag sa pangalang Lexia habang papalapit ito. Ginagamit ni Yuya ang kanyang invisible skill para mawala pagdating nila. Habang nanunood siya, ang unit ay sumugod sa babae. Sinusuri nila ang mga palatandaan ng buhay, at naluluwag sila nang makitang humihinga siya. Nagpatuloy ang mga bagay habang namamalansa si Yuya, at abala ang kanyang isipan sa pag-iisip tungkol sa babaeng iniligtas niya sa mundo ng pantasya. Iniisip niya kung gumaling na ba siya. Ngunit medyo napanatag na ang kanyang isipan, dahil sa pag-alis niya, may mga dumating na para alagaan siya. Napansin ng lalaki na mula nang mag-transform siya, dalawa na lang ang puting pang-itaas na sakto sa kanya. Mayroon siyang pera mula sa pag-cash out mula sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa kabilang mundo, kaya nagpasya siyang bumili ng mga bagong damit. Kahit na nalaman niya sa sistema na hinding-hindi madudumihan ang kanyang kasuotan, ayaw niyang makita siyang nakasuot ng parehong damit araw-araw. Nagtungo si Yuya sa lokal na mall, at napansin niya na lahat ng mga babae ay nakatingin sa kanya at nagkomento sa kung gaano siya kapogi. Nagsimula siyang hindi komportable sa kanilang mga titig, kaya nagmadali siyang pumunta sa tindahan upang kunin ang kanyang mga damit para mabilis siyang makauwi. Samantala, sa ibang bahagi ng shopping center, nagagalit ang fashion photographer na si Hikaru sa manager ni Cho, dahil hindi pa dumarating ang bida, na nagpapaantala sa produksyon. Nagkomento siya na hindi ito ang unang pagkakataon na kinailangan nilang harapin ang pagka-late ng lalaki, at ipinaalam ng photographer na si Cho ay masyadong nagpapabaya. Ang magagawa lang ng manager niya ay humingi ng tawad sa ngalan niya. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kasamahan, na nagsasabi sa kanya na hindi nila makontak si Cho. Ipinapasa niya ang impormasyong ito kay Hikaru, ngunit tinitiyak sa kanya na darating ang kanyang kliyente. Nakagagalit lang ito sa photographer hanggang sa kailangan na siyang pigilan ng isa sa mga tauhan niya. Ang tema ng shoot ay nakasentro sa isang suite na mag-couple na magkasamang namimili,
Kaya kung wala ang boyfriend ay hindi ito magagawa. Si Mio ang pangunahing babae, at naroon na mula umaga. Ngunit wala siyang pakialam na maghintay ng kaunti pa para sa kanya. Nagpasya si Hikaru na gumawa ng biglaang pagkakast sa pamamagitan ng paghahanap ng isang karapat-dapat na lalaki sa shopping mall dahil sila ay nasa isang masikip na schedule. Sa pansamantalang iyon, nahihirapan si Yuya na pumili ng ilang mga damit dahil nagagandahan siya sa lahat ng mga pagpipilian. Nag-ambala siya ng dalawang babae na gustong sumabay sa kanya sa pamimili. Ang lalaki ay hindi sanay sa ganitong uri ng atensyon at napatigil sa pag-iisip na ito ay maaaring isang uri ng high-pressure sales na taktika ng tindahan. Pero napagtanto niyang nililigawan lang siya ng mga ito. Mabilis siyang mag-isip at binibigyan sila ng magalang na dahilan kung bakit hindi siya makakasama sa kanila. Gayunpaman, ginagawa niya ito sa sobrang husay na ang mga batang babae ay nakatayo doon sa isang mundo ng panaginip habang siya ay umalis. Sa lahat ng oras, sinimula ni Hikaru ang kanyang paghahanap, at ang kanyang katulong ay hindi naniniwala na makakahanap sila ng isang taong ganoon ka-photogenic. Lumipat si Yuya sa susunod na tindahan, umaasang hindi na-offend ang mga babae. Sa puntong ito, sa wakas ay nabawi nila ang kanilang kamalayan, pakiramdam na sila ay nagkaroon lamang ng isang supernatural na karanasan. Sa pag-alis ni Yuya, nahuli niya ang mata ni Hikaru. Sinundan siya ng photographer sa susunod na tindahan, at ipinaliwanag ang kanilang suliranin bago humingi ng tulong sa kanya upang gumanap bilang boyfriend. Nakalimutan ni Yuya na gwapo siya ngayon, kaya pumayag siyang makilahok basta't wala silang pakialam na isang tulad lang niya ang gagawa nito. Huminto at humahanga ang mga shoppers habang kumukuha sila ng mga larawan. Mas masaya pa siyang tumulong matapos makita kung gaano karaming tao ang naabala sa palabas. Ang dalawang modelo ay nagbibihis ng iba't ibang kasuotan habang sila ay kinukunan ng litrato na gumagawa ng magkaibang aktibidad ng mag-couple. Inutusan si Yuya ni Hikaru ng umiti, at maging mas natural habang kumukuha siya ng kanyang mga litrato. Pilit siyang dinadamayan ni Mio dahil ito ang unang beses niya sa ganito, na ikinamulan niya. Napabuntong hininga ang lalaki habang hinahangaan ang kagandahan nito. Sinira niya ang kanyang tingin sa pamamagitan ng pagkomento sa kung paano niya nailigtas ang shoot sa mga schedule para sa lahat dahil ito lang ang available na oras. Iniisip lang ng lalaki kung gaano siya kalapit sa kanya. Saglit siyang iniwan ni Mio para makipag-usap sa photographer. Kumanga si Yuya sa kanyang kahusayan sa trabaho, dahil hindi siya gaanong mas matanda sa kanya. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa kanya upang maging mas kumpiyansa, upang hindi siya maging pabigat. Mabilis siyang sumugod sa kanya para sa susunod na set ng mga larawan, at medyo lumapit kay Yuya na nagpakabamuli sa kanya. Sa puntong ito, nagtipon-tipon na ang buong mall para panoorin sila. Samantala, sa mundo ng pantasya, naka-recover na si Lexia sa kanyang silid. Pero nananaginip pa rin siya ng gising habang nakatingin sa labas ng bintana, iniisip si Yuya. Naalala niya ang sandali ng kawalan niya ng mga mata sa kanya bago siya nawala ng malay. Pinasisigla siya nitong bumangon sa kama. Nakaupo ang mga guard sa paligid nang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Natarante sila habang pinapanood si Lexia na umaalis sa koridor. Kaya natural, tinatanong siya kung saan siya pupunta. Sinabi niya sa kanila na hahanapin niya ang estranghero na nagligtas sa kanya sa darkest region. Nagulat ang mga guard sa kanyang pahayag dahil sinabi na nila sa kanya na hindi maaaring manirahan ang mga tao sa lugar na yun. Kailangan niyang mahanap siya, dahil bilang miyembro ng maharlikang pamilya, dapat niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa taong nagligtas sa kanyang buhay. Sinisikap ng head guard na maging mas mapamilit, na sinasabi na malalagay lamang siya sa isang kakilakilabot na panganib sa lugar na yun. Ipinaalam niya sa kanya na huwag mag-alala, dahil sa pagkakataong ito ay sasama siya sa kanilang lahat. Lahat sila ay nanunood habang nagtataka kung saan niya namana ang sobrang katapangan na ito. Bumalik sa normal na mundo, ang mga mamimili ay nagtitipon pa rin habang ang mga modelo ay nagpapahinga. Ang isa sa mga katulong ay nagdadala sa kanila ng inumin upang matulungan silang makarecover. Ginamit ito ni Mio bilang pagkakataon para humingi ng paumanhin sa pag-abala sa kanya sa kanilang trabaho. Nabulunan siya sa kanyang inumin na ikinatuwa ni Mio. Bagamat inalok niya sa kanya ang kanyang panyo para punasan ang sarili. Nahihiya siyang tanggapin iyon. Nang huminahon ang mga bagay, ipinahayag ni Yuya ang kanyang bagong nahanap na pagpapahalaga para sa industriya ng pagmomodelo at sa likod ng mga eksenang gawain na hindi nakikita. Inamin ni Mio na napakarami niyang pagkakamali noong nagsimula siya na ikinagalit ng maraming tao. Nagbukas din si Yuya ng higit pang pagsisiwalat na hindi pa siya nakakapagsuot ng mga stylish na damit na tulad nito dati dahil wala siyang koneksyon sa fashion dahil sa kanyang katayuan. Sa mga magazine lang niya nakita ang ganoong lifestyle. Interesado siyang malaman kung bakit nagsimulang magtrabaho si Mio bilang isang modelo. Ipinaliwanag niya na hindi siya masyadong binibigyang pansin ng kanyang mga magulang sa trabaho, kaya nagpasya siyang magsimulang magmodelo bilang isang paraan para makita siya ng mga ito. Kahit na hindi niya nakikita ang kanyang sarili bilang kahanga-hanga, mayroon siyang mga tagahanga na magpapasaya sa kanya at magsusulat ng mga liham sa kanya.
Natutuwa siya na natutuwa ang mga tao sa pagtingin sa kanyang mga larawan. Pinapayuhan niya si Yuya na gawin ang bawat sandali at i-enjoy ito ng buo, dahil nakakatulong ang pagkakaroon ng ganoong kaisipan sa hinaharap. Habang nag-uusap at nagtatawanan ang dalawa, nakita ni Hikaru ang pagiging tunay ng sandali at kumuha ng magandang larawan. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Cho at walang pakundangan na ipinaalam ang kanyang presensya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mio. Ang mga kababaihan sa karamihan ay nagsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili habang ang kanilang pananabik ay unti-unting tumataas nang makumpirma nilang siya ay isang artista. Siya ay nagpapadala sa karamihan ng tao ng excitement nang siya ay kumaway sa kanila. Nagsisigawan ang mga babae kung gaano nila siya kamahal habang naglalakad siya papunta kay Mio. Hindi man lang pinapansin ng lalaki si Yuya at nag-aalok na isama siya pagkatapos nilang mag-shoot. Ngunit hindi siya interesado, kaya tumanggi siya at umatras. Nagbibigay ito sa kanya ng perpektong pagkakataon na mag-corner sa kanya. Napansin ni Yuya kung gaano kagwapo si Cho, ngunit nakikita niyang hindi komportable si Mio sa kanyang mga kinikilos. Kaya magalang siyang tumawag sa kanya upang subukang makuha ang kanyang atensyon, ngunit muli niya itong hindi pinansin. Si Yuya ay naging mas iginiit ang kanyang mga tawag na pinipilit na tumugon. Sa inis na estado, sinabi ni Yuya na sa tingin niya ay hindi sinasang-ayunan ni Mio ang kanyang ugali. Humakbang pabalik si Cho para suntukin si Yuya, hindi niya namalayan ang panyo sa ilalim ng itinutulak niyang binti. Ang mga kakayahan ni Yuya ay nabuhay habang siya ay nadulas sa kanyang pag-atake. At sa isang makinis na galaw ay itinapon siya ng judo style sa sahig. Ito ay nag-knockout sa kanya sa epekto. Ang oras ay huminto ng ilang sandali habang ang lahat ay napahawak sa kanilang mga bibig sa gulat. Medyo nagulat si Yuya sa biglaang pag-atake. Ngunit napapansin niya na ang kanyang mga paggalaw ay talagang mabagal. Umatake pa siya ng mas mahina kaysa sa kanyang balak, at nagsimulang magpanik ang lalaki nang hindi gumalaw si Cho saglit. Natatakot siya na baka sigawan ng lahat ang pangit ng bugbugin niya ang gwapo. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ang reaksyon ay eksaktong kabaligtaran. Ang mga batang babae ay nagsimulang sumigaw sa paghanga na tinatawag siyang cool. Lahat sila ay lumipat sa pagmamahal kay Yuya. Nahihirapan si Cho na bumangon sa kanyang mga paa, nagulat na nabigo siya ng kanyang boxing sa pagkakataong ito. Sinabi sa kanya ni Hikaru na nahuli nila ang buong pangyayari sa kamera. Pinilit ng paghahayag na ito si Cho na tumakas mula sa eksena na nahihiya habang sumusunod ang kanyang manager. Nakatingin sa kanya si Mio nang may paghanga habang pinasasalamatan siya sa pagligtas. Nahihiya niyang tinanggap ang pagpapahalaga. Lumapit si Hikaru para tiyaking hindi nasaktan ang kanyang mga star model. Nagkomento siya na ang insidenteng ito ay malamang na magiging katapusan ni Cho. Gaya nga ng sinabi niya kanina, masama ang ugali ng lalaki. Walang magbibigay sa kanya ng trabaho ngayon. Inihayag ni Mio na sinusundan niya siya kamakailan, at hindi niya alam kung paano ito haharapin. Humingi ng paumanhin si Hikaru sa hindi niya napansin at tiniyak sa kanya na ipapaalam niya sa direktor, upang ang Cho na iyon ay parusahan. Ang photographer ay nag-aalok kay Yuya ng isang kumikitang kontrata na nagtatrabaho bilang isang modelo. Tubos siyang nagpapasalamat, ngunit tinanggihan niya ang kontrata, na nagsasabi na marami pa siyang personal na pag-unlad na dapat gawin. Hindi na nagpatuloy si Hikaru dahil sa paggalang kay Yuya. Dahil bata pa siya ay sinasabi sa kanya ng photographer na nasa mesa pa rin ang alok sa tuwing gusto niya itong kunin. Dahil tapos na ang trabaho, binigyan siya ni Hikaru ng ilang mamahaling damit bilang bayad sa kanyang trabaho. Mas gugustuhin pa niyang magbayad gamit ang pera, ngunit hindi siya papayagan ng kanilang ahensya dahil siya ay isang baguhan. Ipinaalam sa kanya ni Hikaru na ang lahat ng mga ito ay perpektong sukat. Medyo nangangamba si Yuya sa pagtanggap ng mga ganoong kamahal na bilihin dahil pakiramdam niya ay sapat na bilang bayad ang karanasang natamo niya. Inilalagay ito ng photographer sa paraang nagpapadali sa pagtanggap. Nakatingin lang si Mio na may matamis na ngiti sa labi. Sinasabi ni Yuya ang kanyang huling paalam sa lahat. Bago umalis, ipinahayag ni Mio ang kanyang nais na makatrabaho siya sa hinaharap. Sa pagsakay sa kotse pauwi, tinitingnan ni Mio ang mga larawan ng maghapon, at nagsimulang mamula sa pag-iisip tungkol kay Yuya. Napansin at tinutukso siya ni Hikaru tungkol dito na ikinahihiya niya. Umuwi din si Yuya, at hinangaan ang mga bagong damit at sapatos na ibinigay sa kanya. Samantala, sa mundo ng pantasya, ang ekspedisyon ni Lexia sa Darkest Region ay naging pinakamasama nang sila ay inatake ng isang kawan ng mga goblins. Sinusubukan ni Owen ang lahat ng kanyang makakaya upang i-coordinate ang isang depensa, ngunit sila ay nasa delikadong sitwasyon. Pinag-iisipan niyang umatras, ngunit sa kanilang lumiliit na bilang, hindi nila ito maisakatuparan. Tingid sa kanilang kaalaman, isang goblin ang pumuslit para salakayin ng prinsesa mula sa likuran. Gayunpaman, muli siyang iniligtas ni Yuya bago ito makagawa ng anumang pinsala. Gulat na nakatingin sa kanya ang lahat habang matikas niyang tinatalo ang mga natitirang goblins. Sa pintig ng puso ni Lexia ay alam niyang darating ito.
Si Yuya ay nagmamadaling lumapit sa nasugatan na lalaki, at nagsimulang bigyan sila ng mga healing potion. Nalilitong nakatingin si Owen dahil gusto niyang malaman kung sino siya. Ang prinsesa ay humarang at sumugod kay Yuya at hiniling sa kanya na pakasalan siya. Nagsisigawan ang lahat sa pagkataranta. Sandali lang, ibig sabihin namatay yung mga tauhan niya para lang makita niya yung crush niya. Bumalik sa mundo ng mga tao, ang industriya ng pagmomodelo ay nagsimulang makakuha ng balita sa talento ni Yuya pagkatapos makita ang mga larawan. Ang ilang mga executive ay nagsimulang gumawa ng kanilang hakbang, kumukuha ng mga pribadong investigador upang subaybayan si Yuya. Mula sa kanyang larawan, makikita nila ang isang generation